Nung nakaraang puwede na po tayong maupo. Salamat sa inyong pagpunta uli, sa pagpapa-unlock sa aming paanyaya na lahat tayo ay kailangang matuto. Sino po ang wala nung nakaraang Sabado? 8 kayo nun, eh. Wala nung nakaraan na, nandito, first time. Sino yung wala po sa inyo? Kulang kayo? Ilan? Ah, Nandun sa andiyan sa bag. Mamaya na, pakiabot nga na, Laverne nitong ano, itatanong lang ko. Nakailang Sabado na po tayo ngayon? Huwag kayong mahiya, ha. Yan, yan nasa plastic. Kaya mo? Naku, hindi kaya. Ako nawala yung ay pala. Meron po muna akong tanong sa inyo. Di po ba dalawang Sabado na tayo? Kung sino makakasagot, hindi naman jacket ang ibibigay ko sa inyo. Hindi naman ako si Willie Revillame. So, may bibigay po ako sa inyong reward. Ano po yung dalawang topic natin na nakaraang Sabado? Kasi wow, bunot po kayo dito. May bibigay ako sa inyo, pero hindi jacket. Makapabuksan niya. A. Madam, dito ka na lala. Number 8. Number 8. Number 8? Hmm. Oh, letter 8. Hindi. Number 8 yan, nabunot niya, di ba? Okay. Number. Okay, tayo po ngayon ay makikinig para gusto ko pong magtanong uli, pero ngayon na. Sabihin niyo kung ilang basong tubig ang naiinom ninyo araw-araw. Magsabi kayo ng totoo, baka mag-ihi o baka may UTI. Sige. Gusto ko pong malaman kung ilang basong tubig ang inyong naiinom. Isa-isa. Siguraduhin na wala talaga, ha. Kasi makikita sa ano natin. Eto na ilang basong tubig? Yung totoo talaga. Kung dalawa, dalawa lang. Dalawa? Dalawa. Akuhawin. O balot kalahati. Mahigit sa 8 eh. Okay. 6. Hello, hello, yun. Ako po Hi. mga 7 po, 7. 7. Okay. Ako po mga 8. 8. Ikaw, Tatlo po. 3. Naku, dito yung ating bisita, yung dalawa pa na ano, ilang basong tubig? Ano? Yun po sa likod. Yan po yung yan po ang ating ano, regular na. Ito, hindi. Jessa dito sa dalawa. Yan. 5 lang. 5 lang. Nilang lang niya talaga. Kasi 5 lang. Talaga minsan nakakalimutan kong magtubig. Minsan 2 baso nga lang sa maghapon. Naku, wow, sad. Okay. 2 baso lang minsan. Sino po ang 8? 2. Siyam. Okay.
Ikaw, Sister Tess? Dalawa. Sige, paikot nga. Tingnan ko nga kung sino yung may hinahanap ako eh. Yung wala. Hinahanap ko yung wala. Then, Jess, doon kay Sister Marlene. Ilang ba? Oh, salo na. Kasi ano, Mga 7 to 8. 7 to 8. Okay na yun. Ikaw, Jessa, ilang baso? Ma, parang ikaw ang nagbibigay ng tubig sa kanya. Nililimitahan mo ah. Pindi po. Ah, depende. Depending ano? Depending mauhaw. Okay, ilang baso? May hinahanap. Hindi ko makita. Ezekiel, ilang basong tubig? Hindi ice cream ha. Tubig. Bilis. Bilis. Nang bata po ako, 10 po. Pero Oh. ngayon po, 5 na. Minsan po, 3. Ah, pababa. Naku, pag nag-senior ka, baka isa na lang. Ako po, hindi ko na measure through glass eh. Siguro around mga 3 liters to 4 liters. Wow. Opo, mga ganyan po. Yeah, okay. Sa akin po mga 8 to 10 glasses. Oh, okay. 1.5. 1.5. Ah, okay. Ano yun? Walong Walo? Walong ano po? Baso? Litro? kutsara. Ah, sige po, diretso po. Kasi may problema po tayo. Sasabihin ko yung problema natin. Sa tubig. Sino ang number 1 na dapat bigyan ng solusyon? Sige po. Siguro mga ano lang, konti ako uminom eh. Mga 6 to 8. Oh, Ano, wow. 6 to 8 glasses. lang. Nanay Nida. Ako may gusto. Ay, dito pala si tatay. Nakalimutan ko kasi meron akong gustong ikon sa inyo. Mga 6 lang maghapon. Oh, 6. Kayo po, tay. 18. Kutsara po. Glasses. Okay. Sister Cora. Ano lang ako, 5 plus coffee, 1. Oo nga po. Yun talaga. Oo, Like yun eh. gatas, 1. Minsan, yung isang Ay, sinama niya ang kape. Mamaya na tayo. Tubig lang muna ngayon. Sister, Tubig lang. tubig lang tayo. Kung sama yung kapitbahay mo. 5 lang, 5 lang. 5 lang. Kasama, Huwag natin sama yung kapitbahay. 5 lang. 5 tubig. Nanay Cora. Paragis, na tsaa kasama. Mamaya pa po yun. Sige, 8. 8. Wow. Talaga pa hindi ko naubos yun. Parang parusa na yun. Count, Doc. Ilang baso, Doc? Pag naalala ko. Siguro mga 5. 5? Parang, gumaganon ako eh. Kasi nabasa ko talaga. So, tuto tayo. Laverne, nako ito. Speed sa tubig. Hindi mo nakikita? Sige, yung hindi ko nakita, ilang baso? 6 naman, maghapon, may 6 naman. May 6. Nainom ako sa umaga eh. Kay Ate Anching, Kasi pagising namin, mainit-init, 3 to 4 glasses agad yan. sa umaga po. Oo. Oh, kaya pala ganyan ang Or- lakas ng katawan niyo eh. Yeah. Tapos, succeeding na, Oh, mga 6. 6 ano na yun. Pero sa maghapon po, ilan ang naiinom nyo? 4 sa umaga. Hanggang maghapon po, ilan ang naiinom? yun lang sa umaga, pero sa dire-diretso na. Uulitin ko po, Ate Anching. Ate, Ilan sa 10. 8 to 10. Ah, okay. Sabi po sa pag-aaral na ang mga senior daw po ay hindi na nakakaramdam ng uhaw. Mahirap na silang painumin. 'Di ba? Karamihan po sa senior, 'di ba? Mahirap lang painumin. Kaya 'di ba yung balat ng mga senior na hindi na nga nakakaramdam ng uhaw, hindi na nga masyadong nauuhaw. Kaya karamihan ng mga senior
Ang balat ay yung kapit na sa buto, 'di ba? O kaya lumalaylay. At saka yung mata, lumalaglag na dito, nagkakaroon na ng kulubot. Oo, wrinkles. Pero sabi po sa pag-aaral din, kala mo nag-aral eh. Ang sabi din sa pag-aaral, yung warm water, pinakamagandang inumin sa umaga. Kailangan pagkagising mo, 2 baso na maligamgam. Bakit? Lahat kasi yung hindi tayo nakapag-exercise, hindi tayo gumagalaw sa gabi. So, maaaring yung mga fats natin, yung mga taba natin natutulog. So, ano ang gagawin natin? Babantuan natin ng mainit na tubig. Ginawa ko yan 2 years. Alam yan nila, Bern. Ang epekto lang sa akin, sobrang pawisan ako. Grabe talaga. Pawisan. Pero tinanong ko si Doc Umbaw, Dok, umiiwas na ako ngayon sa mainit na tubig. Hindi naman mainit, maligamgam na tubig kasi nararamdaman ko, sobra ko talagang pawis. Grabe, lumalabas talaga yung pawis. Pero gusto ko munang tawagin yung nakahigit ng 9 na baso. Bubunot siya dito. Sino yung 9 sa inyo? Dito po sa ating mga bisita, sinong naka-9 na glass? 9? Tapos sino pa? Meron pa akong narinig na isa. Ito. Ilang baso po ang inyo? Halika. 8 to, ano? Sige po. 8. Oh, maghahakot kayo dito. 9, magkasunod. 7. 7, 8, 9. Seven, 8, 9. 9. 9 po. Yan. Ang tubig daw po kapag kapag tayo ay inuubo, ano ang kailangan? Malamig, maligamgam o tap water lang? Tama lang. Hindi na, kasi minsan pag ako ko nga po inuubo, dapat talaga maligamgam. Pero hindi pala maganda. Kailangan ko tap water lang. Kasi 'di ba, kapag at saka pag tayo, napapansin niyo sa mga boksingero, kapag sila pinapainom, 'di ba, pagkakatapos ng suntok, lalapit sila doon, hihilamusan. Tapos para mahimasmasan. Tapos, nakita niyo ba silang uminom ng todo inom? 'Di ba kaunti lang? Parang tsak lang, gano'n. Bawal pala yung pagod na pagod tayo, iinom tayo. Kailangan pala pakutik-kutik lang ang pag-inom. Hindi yung 'di ba tayo pag uhaw na uhaw para tayong lalo na kapag galing sa initan, iinom tayo ng bilis sa pag-inom. Hindi pala dapat din 'yan. Kailangan iinom tayo ng mga kalahating baso, enough muna. Saka tayo uminom ng todo. Lalo na kapag malamig, hindi. Kasi kapag malamig daw ang tubig at uminom tayo, galing tayo sa labas, mapapansin niyo ba na sumasakit ang ulo niyo? 'Di ba? Umaakyat yung sakit ng ulo. Tapos maya, dire-diretso na yun, sasakit ng ulo niyo. So, ang gamot dyan, inom lang kayo ng inom ng tubig, pero dapat hindi malamig. 'Di ba? Pag kaumaga nga, sabi nga, iinom tayo ng maligamgam. Yung mga taba natin, natutunaw. Parang 'di ba, napapansin niyo yung mantika natutulog? Kailangan painitan, yung mantikang tulog. So, kapag tayo ay merong mga hinuhugasang pinggan, 'di ba? Kapag mataba yung masebo yung ating kinakain, anong ginagawa natin? 'Di ba hindi basta maalis ng sabon? Anong gagawin natin? Tubig na mainit. So, ganun yung kailangan ng katawan natin. Iinom tayo ng maligamgam na tubig. Yun nga lang, ang epekto nun, pinagpapawisan tayo ng todo, husto. At saka, ang pag-inom pala ng tubig,
Depende, nakadepende. Alam nga, kasi ang lalaki natin tao. Tapos ang iinumin lang nating tubig ay 8 baso. Enough na ba yun? Ang laki-laki kong tao. 10 kilos ako, 110 kilos ako, pero ang iinumin ko lang tubig ay 8 baso. Enough na ba sa akin yun? Di ba? Enough na po ba yun? Ang laki-laki kong tao, tapos imagine niyo na lang na malaki ako. Wag niyo na akong tingnan, imagine na lang. Imagine niyo ang laki-laki ko. Wag niyo lang akong tingnan. Tapos iinom lang ako ng 8 baso. Enough na ba sa akin 'yon? 'Di ba hindi rin? Kasi kulang. Parang ang halaman, di po ba? Kapag tayo nagtanim ng halaman, maliit, di ba? Ang buhos natin pakutik-kutik lang, di ba? Winimisikan lang natin. Ngayon kapag ang halaman ay lumaki na, depende, di ba? Depende sa laki, depende yung ganun kadami yung tubig na ating didiligan. So kapag tayo ay malaki ang katawan, kailangan nating uminom ng 8, kung malaking-malaki talaga, 16 glasses. Kasama na daw po yung ano doon, yung nakain nating, di ba ang gulay mayroong liquid, may water. Ang mga prutas, may tubig din. Kasama na yun doon. Iinumin natin na mapupunta sa katawan natin. Pagkatapos, naalala ko yung estudyante ni Laverne sa piano. Meron siyang estudyante na, ilang taon yun, madam? 6, yung bata na tinuturuan mo ng piano. Galing siya sa 6 ba? 9. 9. Grade 3. 9 years old. Katanghalian, ang init. Sobrang init. Pagdating sa bahay, uminom ng tubig. Malamig. Ay, siyempre, uhaw na uhaw. Pagkainom ng tubig, nahiga ang bata. Maya-maya, namatay yung bata. Kaya pala nagtaka si Laverne, hindi na nagpapaturo sa kanya, wala na. Yung pala namatay na. Yun daw nga, pagkagaling sa school, uminom ng tubig, tapos nahiga. Bawal pala yun. Hindi pala kaagad tayong, wala, nakatapat pa sa electric fan. Hindi pala, at saka bawal talaga, di ba ang sabi sa atin, kung tayo galing sa labas at tayo'y pagod, huwag tayong uupo. Di ba? Iinom lang tayo ng konti, huwag tayong uupo. At saka ang tubig, siya yung kailangan talaga uminom tayo ng maraming tubig sapat sa ating katawan kasi nagsisirculate yan sa ating dugo. Kapag kaunti yung tubig nating ininom, malapot yung tubig. Malapot yung dugo. Ngayon, kung tayo iinom, matutulungan yung ating dugo na mag-circulate ng magandang sirkulasyon. So, tuloy-tuloy ang ikot niyan. Hindi yung hirap. Napapansin nyo yung isang sasakyan na walang langis? Hirap sa pag-ikot. Pero kapag nalagyan ng langis, maganda na yung daloy. Maganda na yung kwan. Wala nang lagatok. 'Di ba yung mga senior din, kapag kulang sa tubig, napapansin niyo lumalagatok yung tuhod. Naririnig niyo 'yun? Minsan may kapitbahay kami, pumunta sa bahay. Ang dami pa naman tao. Naghugas siya dun sa gripo. Pag tayo niya talaga, ang lakas ng lagatok ng tuhod. Sabi ng mga kapitbahay ko, "Oh, ano yan? Ang lakas sobrang lakas." Parang napapansin mo talaga wala ng tubig. Kaya nahihirapan na tayong tumayo. Nahihirapan na tayong gumalaw kasi apektado na yung mga joints natin dahil kulang na tayo sa tubig. At saka yung ating utak, 75% pala yung tubig natin dito. Ngayon kapag nagkulang na tayo, ano nangyayari? Yun, lumalapot ang dugo, nahihirapan ng mag-circulate papunta ng utak. Ano nangyayari? Karamihan, lalo na kapag mainit, na stroke. Di ba? Na stroke. Kasi alalay lang. At kung tayo ay tumatakbo, yun nga, patuloy ang pawis, pero dapat hindi talaga yung inom na wagas. Parang pag nauho tayo, di ba, ang sarap uminom ng pasok. Ang sarap uminom ng sino yun? Kasama nyo? Hindi. Ay, papasok mo na. Baka hindi kayo napansin. At kapag tayo ay nilalagnat, ano ba ang number 1? Naalala ko yung mga anak ko, kami ay nasa probinsya. Ang mga anak ko, pag nilalagnat, hindi ko problema. Sila mismo ginagamot nila yung sarili. Natutuwa ako dyan sa mga yan. Dala-dala yung isang pitsil na tubig. Tapos, isang baso. Wala silang ginawa kundi uminom ng tubig. Pagkakainom, iihi. Subukan nyo yan mga kapatid. Iihi.
inom, iihi. Walang gamot. Walang gamot yun ha, kasi ayaw nga uminom ng gamot. Tubig lang. Tapos, napansin niyo yung katakataka? Katakataka? Yun. Di ba maraming tubig yun? Pupukpukin niyo yun. Nakakatulong yun dito eh. Kapag masakit ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam noong katakataka. Tutudturin niyo yun, yung sa walis. Gaganyanin niyo yun. Kapag mataas ang lagnat niyo, itapal niyo dito, napakalamig. O kaya yung dahon ng saging na yung ikot pang ganon. Di ba ang lamig nun? Yung parang balisuso pa. Yung, nakakuha niyo kung ano ibig ko sabihin? Yung nakaikot pa. Ay, ang sarap niyang itapal. Nung nagkabulutong tubig ito si Laverne. Nagkabulutong yata yan, 30 plus na. Huwag niyo nang plusan ng 20 kasi masyadong maedad na. Mga 31 lang, mga ganon. Nagkaroon siya ng bulutong. Grabe talaga. Nakaranas ka po kayo ng bulutong? Ang sarap na. Sarap sa pakiramdam. Hindi ka makatulog. Ay, grabe. Talagang para ka talagang hirap. Kung kayo naranasan niyo yung bulutong, napakasakit. Ang talagang hindi ka makagalaw, 'di ba? Parang lalo na kapag yung sugat mo ay nagpuputukan na, putok-putok na, parang pati yung bibig mo dito may bulutong. Pag nangamong ganyan, ang sakit talaga. Ang ginawa ko, masakit talaga 'yon. Ang ginawa ko, katakataka kay Laverne. Pinukpok ko 'yan, nilagay ko dito, matubig 'yun eh. Tapos yung dahon ng saging na nakabali-suso pang ganun, itapal mo sa katawan, makakatulog ka talaga. Makakatulog ka kasi napakalamig. Lamig na lamig siya sa pakiramdam nyo. Kasi ang bulutong, kapag yan ay nag-aalsahan na, sobrang init na talaga. Di ba? Nyo? Pero pag sa prumiro pa lang, ang sarap kamutin, di ba? Ang sarap kamutin. Parang, naranasan ko na nagka-kurikong kami. Sino nakaranas sa inyo ng kurikong? Di ba? Ang sarap ng may kurikong. Talaga may kanta pa sa amin. Alam mo yung kanta sa amin? Sabi niya, kurikong baby, sa puwit ng dadali, pag kinamot mo, lalong kumakati. Totoo naman talaga. Yung sa gabi, sa gabi talaga, kag talaga, ay, ang sarap kamutin. Ako, nagdudugo-dugo na. 1 taon pala yan. Lahat kami kinurikong. Sabi ko nga, wala naman siguro. Kasi ang asawa ko, nagbabiyahe siya, tricycle. Siguro yung mga pasahero niya, yung pagkuha niya ng pera, paglagay-lagay sa mga damit, nakahawa. Hindi lang kami, alam mo, pag sumisimba kami, mag-anak talaga namin. Dito talaga, nakakahiya yung kamay namin. Ako, kaya yung mga anak ko, pag nagpa-flag ceremony, yung panatang makabayan, nakaganon lang yung kamay. Ay kasi, bigan, di ba? May sugat yun dito, yung kurikong. Wala talagang titirhan eh. Talagang, at sa pinakamatindi nito, sa puwit. So, ang gagawin mo talaga, ang gawa namin noon, ang ginagawa namin noon, mag-iinit kami ng tubig, lalagyan namin ng maraming asin. Maraming asin. Pero, mainit na tubig na maraming asin. Pero, marirelieve ka lang, ilang oras lang. Mamaya, nandyan na naman. Kagaw talaga. Kurikong kagaw ang tawag sa amin. Yung may kagaw na talaga, para talaga, totoo yan mga kapatid, talaga naranasan namin, walang pinili sa amin. Lahat kami. Kaya paggabi kami, contest kami, ganyan kami lahat, ganyan. Kaya kanta sa amin sa simbahan, kurikong baby, sa puwit ng dadali, pag kinamot mo, lalong kumakati. Talaga doon talaga yan sumisibol. Grabe. Dito, number 1, sa puwit. Pero ang nakaka-relieve dyan, mainit na tubig na maraming asin. Pero, ilang oras lang. Hindi talaga siya grabe talaga yung pinagdaanan namin dito sa kurikong na to. Kaya, sabi ko nga, kaya ko pang uminom ng 8 basong tubig. So, hindi pa ako senior. Mararamdaman nyo yan, pag kaunti na ang inom ng tubig, sabihin nyo lang sa sarili nyo, ay senior na ako. Kaya, tayo, bawat isa sa atin, inom tayo ng tamang dami ng tubig. Kumbaga, hanggang 12, kasama na yung sa kape daw natin, kasama na rin yon. Kasama na rin pag umiinom ng soft drink. Sino sa inyo ang pag nauhaw ay soft drinks ang katapat? Agoy! Nako! Iwasan natin yung mga kapatid kasi hindi yan maganda sa katawan kasi may sugar yan. Napupunta yan sa ating mga dugo. Inom nga tayo ng maraming tubig. Lalahukan naman natin ng soft drinks, di ba? At saka ang tubig, kapag umiinom tayo, di ba, nakapansin nyo, ihi tayo ng ihi? Di ba?
Ang sarap. Sa umaga, ano ang ihi natin? Magdamag tayong hindi umihi. Madilaw. At saka ano? Mabango ba? Mabango? Mabaho. Kasi nga, na-stock. Di ba? Na-stock. So ngayon, kapag tayo uminom ng tubig, yun nga, maligamgam na tubig para ma-wash out lahat. Napapansin po ba natin na kapag tayo ay kulang sa tubig, di ba, madilaw? Madilaw? Di ba? Susuriin natin ang ating sarili eh. Kapag umihi tayo, titingnan naman natin. Tingin-tingin pag may time. Di ba? Kala natin malinaw at saka kapag may amoy na ang ihi natin, delikado na yan. Kaya ang UTI, kapag tayo kulang sa tubig, wala na. Hindi na nagpapangsyon masyado yung ating mga bato or yung ating mga organs. Kasi kulang na sa tubig, meron nang mga nagbabara-bara diyan. Meron nang mga nagbabara-bara sa ating mga daanan ng tubig o sa ating mga organs. Kaya, at saka ang tubig ay isa sa nagpapalinis kapag, di ba sa umaga paggising natin, medyo malapot yung ating laway. Ang hirap, di po ba? Kasi nga, dry tayo eh. Galing tayo sa pagtulog na mahinga tayo ng matagal. So, dry yung ating lalamunan. So, ang gagawin natin, inom lang tayo ng tubig. At ang tubig ay siyang gamot. Hindi gamot. Kumbaga, magpapaayos ng ating kalusugan. Makokontrol niya yung ating sakit sa kidney, sa bato. Alam niyo ba yung pag may bato ka, nakikita ko si inay noon nung may sakit sa bato. At saka si tatay. Ang pamilya kasi namin, hindi sila high blood. Pero may sakit sila, batugan. Bato. Mga sakit sa bato. Nakikita ko sila, napipilay. Alam mo yung pag-ihi nila, hirap na hirap. Yung parang dumadaing talaga sa pag-ihi. Hirap. Sinong nakaranas sa inyo na ng binalisawsaw? Alam niyo yung balisawsaw? Tagalog? Maya-maya ihi, di ba? Pero kaunti. Ganyan din pala yung prostrate. Maya-maya ihi, pero mahirap. Kasi may bumabara na sa ating mga organs. So, ang kailangan laang dyan, inom ng maraming tubig. Inom, tubig lang. Kasi kapag yan tubig natin, yan ang maghuhugas ng ating katawan. Isipin nyo yung kahalagahan ng tubig. Libre naman yan. Bakit hindi natin tunggain ang tunggain? Tinutungga nga natin ang soft drinks. Tinutungga nga natin ang bagets. Sino umiinom sa inyo bagets? Wala. Red Horse? Wala. Agua di Pataranta. Sinong umiinom sa inyo ng Agua di Pataranta? Wala. Wow. Ang mga very good na nanay, walang bisyo. Sino nagtutungit? Yun lang ang bisyo. Wala naman. Sana huwag natin haluan ng bisyo. Kasi ang ating katawan, panatilihin nating malakas, malusog. Kailangan ba tayong pumunta sa doktor? Andyan lang naman yung kasagutan sa solusyon sa ating kalusugan. Tubig lamang. Tubig. Ting mga balat. Kapag nakakita na ba kayo na nag-ELBM? Sukatay. Anong itsura nila? Dry, di ba? Walang tubig, hindi naglalaro, di ba? Dikit. At saka ano yung mukha nila? Parang dumanas ng ilang taong problema, di ba? Kumukulubot kasi walang tubig. Dinala ko pumunta kami sa Lamay. Naalala ko lang kasi. Pumunta kami sa Lamay. Itong uncle ko pala, nag-ELBM na siya maghapon. Nung gabi, dumating ako sa Lamay, 7:00. Nag-ELBM pa rin siya. Alam mo naman sa bukid, maalwan lang dumumi, di ba? Kasi ang lawak ng CR doon. Mamimili ka lang. Pag tinanong, saan ang CR nyo? Ang lawak, di ba? Diyan lang. Pili ka lang dyan kung sa kung gusto mo sa tabi ng saging, kung gusto mo sa tabi ng niyog. Bahala na. Nakaranas kami yan. Kinagat nga kami ng putakte. Nagcamping kami. May CR naman kami. Kasi nga lang, nung nagkakamping kami, dala ko yung tabo. Andun kami sa sasahan. Alam niyo yung sasa? Yung parang yung ginagawang pawid, bubong. Alam niyo yung sasahan. Kasama ko yung kaibigan ko, dala ko yung tubig. Pugay kamay, may nakataob na bao. May dalang panungkit. Sinungkit ba naman yung bao? Siniglipara ng putakte. Galit na galit. Campers doon.
Ay naku, ay talaga namang grabe talaga, namaga yung dito niya. Di, siyempre galit na galit ako. Sabi ko, ikaw, nakaupo ka lang, sari-saring kinukutingting mo. Ay, ay, sinungkit yung bao. Ay, di nagliparan yung putakte. Wow naman. Ako, hindi ako nakagat siya kasi ang napuruhan, malapit lang. So, yung mga bagay na inaakala natin na akala mo, nag-eeksperimento ka lang, pero mapapahamak ka pala. Hindi pala, ano, minsan dapat iisipin natin na, ano kaya itong mga ginagawa ko? Tama ba? Hindi ba ako mapapahamak? At saka, eto pa, avoid, iiwasan. Kapag tayo ay kinagat ng makamandag, ano ang dapat? Iinom ba tayo? Huhugasan? O tapos, iinom ba? Ay, wag na wag kayong iinom. Ingatan nyo yan. Lalo na kapag nakakagat ng ahas, nakakaramdam yan ng uhaw. Pero wag na wag na wag nyong paiinumin. Kasi nagsisirculate nga ang dugo natin. Mabilis. Kapag dumating yun sa utak, tigo ka agad. Nalala ko yung pamangkin nung auntie ko. 2 years old na bata. Sabi nung ina, nagpapaligo doon sa maliit. May kasama na itong kwento ha. May nagpapaligo ng anak. Sabi niya doon sa anak niya. Doon sa anak niyang 2 years old. Utoy, yung ang tingnan yung ating binilad na palay at baka may manok. O, di pinuntahan. Sabi nung anak na bata, anong batang lalaki? Ina, wala naman pong manok. Batanggenyo eh. Wala naman pong manok. Pero sabi niya, ina, kinagat ako ng ahas. Ganon yung boses ng bata, normal lang. Ay sabi naman nung ina, tuloy ang paligo sa bata. Ay siya, sige utoy, akyat ka sa banggirahan. Alam niyo yung banggirahan? Lababo. Sa Maynila, lababo. Sa probinsya, banggirahan. Kapag mayaman ka, lababo. O, di ba? Umakyat ka, anak, doon sa banggirahan. Umakyat yung bata. Pag-akyat ng bata, sabi ng bata, ina, hindi ko na makita. Asan ba ang bawang? Hindi mo makita. Andiyan na. Andiyan na sa harapan mo. Damputin mo na. Yung pagsabi ng ganon, bumula na yung bibig ng bata. Minuto lang yun ha. Kasi hindi pa nga siya tapos magpaligo. Nung sinabi ng bata na, ina, malabo na yung mata ko. Dali-dali niyang pinunasan yung baby niya. Pagkatapos, humingi na siya ng saklolo sa mga kapitbahay. Saklolo, tulungan niyo ako. Ipinag-usungan nila yung bata. Hindi nakarating. Ilang metro lang ang layo sa bahay na matay yung bata. Pero sabi nga ng mga tao, hindi pinainom yung bata kasi nga mas mabilis kung iinom yung bata. Ngayon, sabi ng mga tao, babalik yan. Babalik kasi ang ahas, once na makakagat yan, ingat, once na makakagat yan, isang tao, lahat na makita niyan, tutuklawin yan. Yan ang karakter ng ahas. Lalo siyang para siyang baliw. Kapag siya nakakagat, parang bangaw na aso. Nakakita na ba kayo ng bangaw? Baliw. Kapag nakakagat yan, lahat ng makita niyang kakagatin yan. So, ganun ang mangyayari dyan sa ahas na yan. Babalik yan. O, di kaanong kinabukasan, nung ililibing na yung bata, ala, nandiyan na yung kubra, talagang ready to fight na, nakaganon. Ang ginawa ng mga tao, naghanda na talaga silang pamalo. Kasi nga, andun lang ang bahay niya. Sabi niya, mag-ready kayo, ihanda niyo yung pamalo. Kasi susugod yan. Nga, sumugod nga yung ahas, nakataas talaga ang ulo. Ginawa nila, pinagtulungan nila. At ang punteriya dyan, kapag pumapatay ka ng ahas, ulo ka agad. Kasi pag katawan yan, lalaban sa'yo yan. Yari kayo dyan. Susunggaban ka agad kayo yan. So, yun ang iiwasan natin. Kapag tayo nakagat ng aso, anumang makamandag, kailangang paduguin muna, hugasan. Sila kasi, naniniwala sila sa bawang. Ako, hindi ako sa bawang naniniwala. Kasi walang katas ang bawang eh. Hindi naman papasok yan eh. Oo, wala, isipin nyo, bawang ito, wala naman yung katas, hindi naman papasok, di ba, dry naman. Oo, lalong bubuka yan, lalong mapapasukan ng mikrobyo yan. Kasi ang tatay ko, albularyo, pero hindi siya yung albularyo na tinutukoy din niya ang ibang gamot. Ang tatay ko kasi, naalala ko noon, kapag hating gabi na, maraming tumatawag sa bahay. Kabo, kinagat ako ng scorpion, kinagat ako ng ahas. Meron doon sa amin doktora na kinagat ng ahas. Pagbukas niya ng pinto, naipit yung ahas, tinuklaw siya.
Di umagang-umaga pa lang, alas 5 yun, binuksan yung pinto, dinala sa bahay. Alam niyo yung ginagawa diyan mga kapatid? Tip lang ito. Kung kayo kinagat ng aso, hindi nyo kaagad madala sa ospital, paduguin. Ihaw kayo ng kalamansi. Ihawin nyo, pakuluin. Idampi nyo sa kinagat. Kinagat. Idampi nyo ha, first aid yun. Bago nyo dalhin sa doktor. Kasi tayo, katulad natin, malayo tayo, di ba? Traffic pa. Eh kahit ang ambulance nga ay magwangwang, wala, bingi na yan. Hindi papansinin yung, hindi katulad noon kapag nagwangwang ang ambulance, tabi ka agad. Ngayon, hindi na. So, yun ay first aid lang. Kapag kinagat ka ng pusa, alihipan, lalo na, alam niyo yung alihipan? Yung maraming paa? Sus, ang sakit niya mga gat. Kalamansian nyo. Wala ng sakit. Kaya yung mga anak ko, ng mga bata pa, ganito lang ang boses niya pag kinagat. Ma, may kalamansi dyan, ma? Kinagat ako ng ulihipan. Ganun na. Ganun na lang kasimple, hindi yun nagpapanik. Kaya lang. Gusto niyo magpakagat kayo, sampulan niyo. gusto ko sampulan ninyo, magpakagat kayo, hanap kayo ng alapihan. Magpakagat kayo, scorpion, ang sakit nun, di ba? Pakulo kayo ng kalamansi, ihawin nyo. Ilagay nyo. Sakit na pagkatapos niyan. Pero ang sakit niyan, grabe, hindi kayo makatulog. Sobrang sakit, namamaga, at saka talagang lalagdating kayo. First aid yan. Yan na. Pagdating sa doktor, sasabihin, sino naman nagturo sa inyo yung kalukuhan yan? Lahat na nagpagamot kay tatay, buhay. Wala pang injection nun, di ba? Ang sabi, ang kagat daw ng aso ay mas malala kapag tag-araw. Pero kahit ano pa ang kumagat sa inyo, wag na wag ninyong paiinumin. Isa pa, kailan dapat hindi uminom ng tubig? Sino-sino ang dapat hindi uminom ng tubig? Hindi nyo alam? Yung hindi nauuhaw. Hindi inom ng tubig kasi hindi uhaw eh. Di ba? Ang number 1, di ba? Meron kayong maririnig na, ay, hindi siya pwedeng uminom ng tubig. Yung may mga sakit sa puso. Di ba? Hindi, bawal na sa kanila eh. Yung may mga sakit sa baga, bawal na sa kanila. Yung maraming tubig, kaya nga nakakaawa. Yung uhaw nila hindi mapatid-patid. Kasi ang inom nila, maawa kayo yung inom lang ng konti. Tapos tama na, mamaya na uli iinom. So iintayin pa ba natin na dumating sa atin yung ang ganong sitwasyon? Ngayon, libre naman ang tubig. Bakit hindi tayo uminom ng maraming tubig? Diba? Kailangan nating pangalagaan ang sarili natin. O diba yung nutrisyon na pag-aralan natin. Sunod, exercise. Sige nga, exercise ka na exercise, wala ka naman tubig. Patay. Hindi pa naman siguro, doktor muna, bago patay. Kaya siguraduhin nyo may insurance kayo ha. Para walang problema ang mga mahal sa buhay. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko, anak, pag ako ay namatay, hindi nyo na problema. Sabi ng mga anak ko, ano na si mama, puro kamatayan. Ay kasi iniisip ko, yung nakakaawa, di ba? Kagaya nung kapitbahay daw nila dito sa may Caloocan, 3 linggo na hindi pa nailibing. Walang pera. Di ba? Ay kaya may insurance kayo, pakutik-kutik. At least hindi na problema yung magulang. Di ba Nanay Nida, yung kapitbahay nyo doon, ilang linggo na hindi pa mailibing? Walang pera. Di ba Nay? Natanda mo yon? Walang pera, hindi mailibing. Kasi walang pera, hindi mailibing kasi walang pera. O, di po ba? Kaya pangalagaan natin yung ating mga sarili sa pamamagitan ng tubig. Libre, dadaloy ang ating dugo. Number 1, dugo lang naman ang ating kwan dyan eh. Unang-una nating alagaan, di ba? Kasi yung dugo lumalapot. Kapag lumalapot na yan, akala ko kasi pag high blood, hindi ko naiintindihan, kapag high blood, maraming dugo. Sabi ko, low blood, saan kaya napunta ang dugo noon? Yung pala, yung lapot at saka yung di ba Dok? Hindi naman pala yung taas ng dugo. Akala ko talaga taas ng dugo. High blood. O, high. Mataas. O, di ba? Yung pala, yung malapot. Ay, wala. Yun. Kaya, at saka isa pa,
kapag ano daw ang tubig natin ay yung umiinom tayo ng sapat na dami ng tubig, yun daw buhok natin gumaganda. 'Di ba? Yung mga anit daw natin nagiging malusog, hindi nalulugon. Pero kapag may problema ka, parang nalilimutan mo ng uminom ng tubig, 'di ba? Sino sa inyo 'pag may problema nagmumukmok? Sino sa inyo 'pag may problema hanap si Marites? Ha? Ako 'pag ako may problema nagmumukmok ako. Ayaw ko ng may kausap. Gusto ko ganyan. Ayaw ko, gusto ko madilim. Ayaw ko. Kaya karamihan ng may problema namamatay na lang kasi gusto nga nag-iisa nagmumukmok. Pero solusyon din kaya si Marites. Subukan niyo pumunta kay Marites. Lalo na kapag ang problema niya ay asawa. Ang ganda ng payo ni Marites, hiwalayan mo. Magtsatsaga sa ganyang asawa. Naku, ang daling sabihin, ano, pero pag nangyari sa kanya, hindi kayang gawin. Oh, pero galing yan. Sige, di ba, Dok? Ako noon, sabi niya, kailan mo na, binubugbog ka na eh. Ang hirap gawin. Pero ang daling sabihin. Oh, kaya nung may kaibigan ako, ha? Wala nang martir ngayon. Ang mga martir ngayon pinapatay. Kasi 'di ba? 'Di ba yung consumption mo sa asawa mo, kailangan mo pa ba namang ano, sino sa inyo 'pag may problema inom lang ng inom? O ang iniinom ay agwa di pataranta? Ha? Pati yung sikreto ni Mister at ni Mrs. naikwento na. Kasi nag-inom na ng agwa di pataranta eh. So kapag tayo may problema, daanin natin sa kain. Daanin natin sa inom. Bahala nang tumaba. O, di ba? Ako talaga, alam dito, may pagka-piloso po ako. Pero sa pagkain talaga, huwag niyo akong tularan. Nag-aaral tayo ng nutrisyon dito. Hindi ko kaya yung bawal, yung mga magda-diet. Ha, diet ka nito, ano? Ay, hindi pwede sa akin. Kain lang ako ng kain hanggat kaya ko pang magsubo, hanggat kaya ko pang kumain. Pag may sakit na, 'di ba? Ang hirap ng kumain. At saka mamatay man ako, nakain ko lahat. O 'di ba, hala lang mamatay at least nakain ko lahat. O 'di ba? Hindi ko naman kinain yung karumaldumal. Basta basta ang mahalaga makain ko lahat. 'Yun lang yung mahalaga, hindi yung panahon na may sakit ng mga kapatid ko. 'Di ba? Sino sa inyo nakakatanda na kapag nanilagnat eh, ang gamot ay Royal at Skyflex? Mag-asawang gamot 'yan. O 'di ba? Nakatikim kayo nun? Skyflex at Royal kapag doon lang naman tayo nakakainom ng Royal eh. Pag may sakit, 'di ba? O tama, pare-pareho pala ang karanasan natin eh. Ganyan ka pera yung ating mga magulang noon. Hindi pa malamig. Pero ang sarap. Pero ang orange noon, nakakapagpababa ng lagnat. Dahil ang orange noon, natural na may orange talaga. Ngayon yung orange, anong lasa na? 'Di ba parang yung juice na powder na lang? Na magtitimpla ka ng juice powder na lang, hindi talaga natural na kalamansi, natural na lemon, hindi na, 'di ba? Powder na lang. So parang ang tingin ko ang Royal ngayon hindi na, sugar na lang. At saka may kaunting acid na lang. Iwasan daw po natin yung makukulay. Kung tayo man ay nauuhaw, bakit soft drinks ang hanap natin? Ano mo sa pakiramdam niyo bakit soft drinks ang hinahanap niyo pag kayo nauuhaw? Sagot sa problema? Ha? Sige nga, magsabi nga ng totoo kung sino ang 'pag nauuhaw ay soft drinks kaagad. Malamig na malamig pa. Naku, talaga namang gustong-gusto niyo talaga magkasakit, ano? Hinahanap niyo talaga. Ah, ayun, naku, talagang paparusahan niyo ang inyong lalamunan. Bawal na bawal 'yan. Kaya nga yung mga kumakanta, 'di ba? Kaya nga nasira ang boses ko eh, 'di ba? Kasi naks na. Alam niyo, sa panaginip lang naman. May singing contest daw sa amin, amateur contest, 'di ba, sa probinsya. Panaginip lang 'yun. Sabi daw ng mga kalaban ko, "Hala, nandiyan na si Lynn. Hala, ayoko nang sumali, talo na kami." Paggising ko, panaginip lang pala. Sabi ko, kailan kaya mangyari 'yun? Pero kung hindi siguro ako nag-a-ice cream o bitin sa ice cream. Siguro ang ganda ng boses ko. Kasi ang nanay ko talaga manganganta. Parang si Doc. Doc, nag-a-ice cream ka pa ba? Iniingatan na ni Doc eh. Pero sabi, meron naman nagsabi na kapag ikaw ay kakanta, iinom ka lang ng tubig. Meron naman nagsabi, naalala ko tuloy ito isa siyang mga awit.
Ang sabi, yun daw Sprite, kapag ikaw daw ay kakanta, inumin mo daw. Kasi nakakapagpadulas ng lalamunan. Para sa akin, tubig lang. Ah, yun yung makakatulong sa atin. So, tandaan natin mga kaibigan, na ang tubig ay libre. Maraming magagamot. Balat ay kakanta, balat ay gaganda, buhok, siyempre hindi naiitim ang buhok kapag senior na. Ah, parang ang pangit naman tingnan nung uugod-ugod na ang itim pa ng buhok. Parang sabi ko parang hindi akma sa mga Pilipino, 'di ba? Para talaga yung buhok magandang tingnan. Kapag ikaw ay nagkakaedad na, maganda rin yung meron talagang masasabing may uban, 'di ba? Mas maganda yung may buhok. May puti ang buhok. Maganda rin yung tumatanda ka na may puti ang buhok. Pero parang hindi bagay, 'di ba? So, magandang balat, hindi naglalaylay, tubig. Yung organs natin, hindi madadamage, tubig. Ang bata, kaya daw mabango ang hininga ng bata, kasi hindi pa nalalagyan ng pagkain. 'Di ba totoo naman? Kapag ang bata ay kumakain ay paiba ng paiba yung amoy ng hininga nila. Hindi katulad nung baby pa sila, parang ang sarap halikan, 'di ba? Do'n pa natin hinahalikan, bango-bango ng anak ko, ang bango-bango. Kahit naalala ko nga yung mga magulang natin, 'pag sabi ko nga, "Oo, wala namang pangit na nilika, kahit pangit yung anak, kahit mabaho yung anak mo, bango-bango ng anak ko, pero kahit napanghi," 'di ba? Walang masamang atin, 'di ba? So, panatilihin na laging umiinom ng 8 to 12 na glasses, wag naman yung baso. Tubig lang, iiwan nyo yung baso. Inumin nyo yung tubig na iinumin natin. Ikaw, Sister Tess, kaya ka siguro nagkaganyan. Kulang na kulang ka sa tubig. Malapot. Huwag niyong kalimutan. Bago nyo malimutan, alalahanin nyo muna. Para hindi makalimutan. Yan ang gamot sa nakakalimot, alalahanin. Yung tubig daw, isa din yan sa nagpapaganda ng daloy ng ating utak. Kaya, isipin nyo lagi tubig. Sinong kayang uminom ng tubig sa umaga pagkagising? Mali. Oh, wow. Sigurado na. Talagang naranasan ko yan, yung talagang sobrang pawis. Yung anak daw natin, turuan natin na uminom ng tubig. Siyempre naman, porke baso pa, pag sinabing 8 baso, meron naman tayong basong kaganyan. Gano'n na lang ba yung baso nating iinuman? Ganyan lang? Dapat talaga yung tamang sukat ng tubig. So, hindi ko alam kung ilang baso yung 1 litro, Kuya Jun. Ilang baso po ba yung 1 litro? 4 lang? 4? Okay. 2. So, Kuya Jun, kailangan natin ng maraming tubig. Huwag ice cream, huwag cake. Iwasan natin si cake, iwasan natin si ice cream. Tubig na lang po tayo. Kasi ang tubig, siyang magpapadaloy ng magandang sirkulasyon ng ating. Alam naman po natin yan eh. Kumbaga alam natin ito. Kumbaga nire-review. Nire-review lang natin ang nire-review. Sa mga matatanda, sa mga senior, ingatan po natin na yung makalimutan natin ang pag-inom. Kasi sabi nga, ang number 1 nawawala na ng hindi na nakakaramdam ng uhaw ay ang mga matatanda. Kaya tingnan niyo ang mga balat nila, iinom lang sila, parang dadampi lang sa labi nila. Napapansin niyo po ba 'yon, mga senior, na umiinom lang ng pakarakarampot na tubig? Pero pagdating sa alak, tatawa kayo, iikot yung alak, ang bilis, 'di ba? Sama ng mukha. Talagang pero pag ikot ng baso, dampot uli. Sama ng mukha niyo, may pag-iling pa kayo. Gano'n. Pero pag ikot ng baso, dampot uli. Oo, pinaparusahan yung sarili, pero di naman ang tanggap. So, ngayon, gusto kong makita ang inyong mga kamay. Sino ang nakatatlo na pong attendance ngayon? 1, 2, 3. So, punta kayo dito. At 4, 5.
Bunot kayo. Kaibigan niya kasi. Anong number? Ha? 10? Eleven? 12? Dali lang po. Yung 11? Sinong 12? Six. 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 Sa'yo, meron. 10. Meron ka na? 10? 10. Sino yung unang, yung ngayon lang? Ay, ito. Bueno. Binigay ko na lang mga lahat. Sinong wala? Sinong walang natanggap? Si Joanne. Sino pa? Ito may sobra pa eh. Wala. Hindi, ito na. Okay. Tayo po ba ay may natutunan na sa ating mga ano? Tandaan po natin ha, yung tubig libre, libre. Ang hangin, ang exercise, nasa sa atin na po kung tayo ay gagalaw. Di po ba? Meron ka na, te? Meron. May nakuha ka? Okay. So, tayo ay nakatatlo na. Nutrition, exercise, water. Sana hindi kayo mawala sa susunod. Hindi naman maliligaw. Dulo na kayo. Hanggang sa magsama-sama po tayo, mga kaibigan. Kayo yung aming mga bagong kaibigan na ngayon ay aming kilalanin, kikilalanin pa ng malalim at ipakikilala din namin sa inyo ang Panginoon. Na alam namin na kilala namin ninyo sila, pero malalim pa nating ipapakilala sa inyo ang Panginoon. So, tayo po ay dadako na uli sa ating closing song. New start. Handito na po yung ating mga Hala na. Question nga pala. Sino pong may tanong sa inyo? May tanong po ba kayo? Itutuloy na lang po doon. Kung kumakain. Para may bonding time tayo. Huwag kayong mahihiyang makisalamuha sa amin dahil kayo ay aming tinanggap, tatanggapin pa rin na tayo ay magkaroon ng bonding sa isa't isa. Ha? Wala? Sana lang. Hala. Ito na yung sa inyo. Happy-happy kayo. Happy-happy kayo. Tayo po ay dadako na sa ating closing song. Closing prayer ni Ate Anching. Sister Marlene, new start.
You start, sa pusong malakas. You start, tayo'y ibinuko. Siya'y mahalaga. Mag-ehersisyo sa tuwina, di kailangan natin sikat ng araw namnamin. New start, tungo sa pusong malakas. New start, tayo ay ibinukod. Ang alon ng Diyos, sariwang pag-ibig niya, malakas pag nagpahinga. Sa Diyos ay magtiwala. You start, Diyos bigyan ako ng puso. You start, tayo ay binukod. Tayo ay binukod. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, napakasarap po pakinggan ang inyong mga utos tungkol sa aming kalusugan. Maraming salamat din po na nandito aming mga new friends para mag-attend ng New Start. Thank you for your blessings after blessings. And pagpalain niyo po ang kada lecture natin. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po